morning guys, tanghali na pala, good afternoon. So nandito na naman po tayo ulit kay Tiangan Nivo Q05. Magkukwentuhan tayo ulit. So magkakaroon tayo ng kwentong update, kwentuhan. Real talk lang tayo ngayon, real talk. May update tayo ngayon dahil almost 2 months na siya. So ito, nakaka 3,000 plus na ako, no? Tinatakbo since June 13 ko binili to. So nakatatlong pultang pa lang so, siya. So gamit na gamit talaga to, no? Tatlong pultang pero ito pa yung laman ng ano niya, gas. Bali ang range ko na is 809 km dun sa third full tank ko. Ngayon, ongoing na tong 3 weeks ko na to. Itong sa Friday, 3 weeks na tong full tank ko. So 3/4 pa yo. Pero gamit na gamit to everyday, guys. Kasi no? ang range niya is 577 sa combustion. Every ano mo, ang charge mo? Ang charge ko kasi si Tiangan, every 5 days, nagre-remind siya na kailangan mo ng i-full charge yung battery mo. So, pag ganun, kasi ang HEV neto na sa combustion charging neto, hanggang 80% lang maximum. So, kulang ka pa rin ng 20%. So, mauobliga kang i-charge yung sasakyan mo through AC sa commercial. So, kailangan mo talaga mag-charge para maging 100%. Para maging 100%. Re-remind ka kasi ni Chang para daw medyo gumanda yung life ng battery mo. So, ang PHEV niya pala hanggang 80% lang? Hindi. Ang 80% niya sa combustion charging. Combustion charging. Sa HEV, hanggang maximum lang is 80% lang. So, every 5 days sa observation ko, nagme-message si Tiangan na kailangan na i-full charge. So, ayan. Ngayon, ito, nakapag 2 times akong full charge ng since full tank ka? Nung itong last full tank ko, nakadalawang full charge from range ng 34% at isang 22%. Nakapag full tank ako niyan. Nakapag full charge pala ako, no? So, kaya tingin ko lalagpas ako sa 1,200 na kilometer. Kasama na yon, dual na yon, combustion and electric. Actually, na yun. Gusto ko sana subukan ng na hindi ako magcha-charge sa Meralco. Kaso parang napakahirap gawin. Halimbawa, nasa SM ka, tapos walang naka-parking doon sa charging station. Obliga ka mag-charge, ano? Obliga ka talaga mag-charge, sayang, kasi sayang, di ba? So, yun na yung tagang feature niya. So, kaya hindi ko na siguro, guys, na magagawa yung pinramis ko na hindi ako magcha-charge ng isang beses lang ako magpo-full charge sa electric. Puro combustion ang gagamitin ko. Kaso nga lang si Tiangan nagre-request ng full charge. So, ma-obliga talaga ako mag-charge. Napaka galing naman ng Tiangan. So yan. Ngayon babalik ta rin ko naman, no, kasi as a owner, ako yung tinatanong mo palagi, no. Ako naman na magtatanong sa iyo na as passenger. Okay. At pati kung ano yung magiging comment mo dito sa napili kong sasakyan. So, ano naman masasabi mo dito kay Tiangan? Masabi ko sa kanya, no, sobrang convenient niya pagdating sa ride. Tapos ayan, katulad yan, nag-hams tayo, so parang ang ganda ng suspension niya, tapos sobrang convenient, tapos high-tech siya. Hindi mo siya mapagkakamalan China yung power. Lalo na yung LCD niya pagka sa may camera. Actually guys, meron pala akong ginagamit na Fortuner, no, na LTD, yung top of the line ng Fortuner Toyota. Actually, ayoko na siyang gamitin parang nag-China yung graphics. Actually, talagang iba talaga, ibang klase yung sarap ng driving ng Tiangan nitong Nivo Q05. So umpisa man, ninibago sa manubela. Ngayon kabaliktaran na nangyari sa akin. Ako ngayon na naninibago sa manubela ni Fortuner. Mas okay na ako dito sa ganito manubela. Mas masarap. Mas komportable. Oo, mas maano siya. Ang gaan, no? Oo, pati yung mismong style niya.
ibang mas gamay ko na siya kasi araw-araw ko since na binili ko to. Araw-araw kong gamit. Samantalang sa LTD 2022 ko siya ginamit hanggang ngayon taon na to, pero yung ginamit ko to, ang laki ng pagbabago. Sobrang iba yung Iba talaga technology niya, no? iba, naluma si Japan. Naluma sa ano niya, sa design, sa ano. Sige guys, next topic na lang ulit tayo. Okay. Sana sundan yung susunod na next topic. Peace. Peace.